Kamatayan yung judgment. Ito po yung importante na dapat malaman ng tao. Ang tayo po mga tao, kahit ano gawin natin, physically, mamamatay tayong lahat. Mamamatay tayong lahat. Kasi ang sabi ng Bible, itinakda na sa atin yung kamatayan. Ngayon, ito po yung importante. At kaya inaalala po natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng dalawang simbolo na sumisimbolo sa kanyang dugo at kanyang katawan na nabayubay sa krus para sa iyo dahil po sa ikalawang kamatayan. Ano po yung ikalawang kamatayan na tinutukoy sa Biblia? Ang sabi niya rito, kapag namatay daw yung tao, yung kaluluwa ng tao ay itatapon sa lawa ng apoy, yung impyerno. Ito daw yung ikalawang kamatayan. Bakit po merong tao, yung kaluluwa ng tao mapupunta sa apoy ng impyerno? Dahil tayo ay makasalanan. Dahil merong mga tao na tinatanggihan at nire-reject nila yung kaligtasan na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang sampalatayanan, nire-reject nila. Kaya merong kaluluwa na mamamatay at mapupunta sa apoy ng impyerno. Ang ibig pong sabihin ng ikalawang kamatayan ay hindi po katulad ng kamatayan pisikal. Na kapag ka namatay ka, wala ka ng pakiramdam. Ang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan ng ating kaluluwa, walang hanggan na pagkawalay sa piling ng Diyos sa langit. Meaning, ikaw ay mapupunta sa ibang lugar, sa lawa ng apoy. Alam natin kung ano yung lawa ng apoy, yung impyerno. Ngayon, masama pala ang Diyos. Bakit yung tao, yung kaluluwa ng tao, dadalhin niya sa apoy ng impyerno? Mga kapatid, inuulit po natin, ang impyerno, hindi ginawa ng Diyos para sa atin. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas. Bakit may mapupuntang tao? Uulitin-ulit. Matadamay ang tao na pupunta sa lawa ng apoy sa impyerno kasi, una, dahil makasalanan ng tao. Pangalawa, dahil ang tao, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo yung ating pagkakasala para hindi tayo makarating sa ikalawang kamatayan. Pero ang tao, tinatanggihan niya at ayaw niyang tanggapin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At ang sino mang sasampalataya at tatanggap sa Kanya bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ang linaw po ng pangako ng Diyos. Ang sabi ng pangako ng Diyos, ang dami natin talatang mababasa. Ang dami kong kabisadong talata na ganyan. John 3:16, lahat ng sumampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako niya sa sino mang tao na sasampalataya sa Kanya. Kaya kahit po tayo mamatay physically, hindi po yun ang masyado natin importante sa atin. Ang pinakamahalaga, pagkatapos mong mamatay sa laman, merong susunod na kamatayan. At yung susunod na kamatayan ay wala ng hangganan. Yun po yung mahirap. Kasi po yung physical natin, pag namatay tayo, tapos na. Wala ka ng mararamdaman, no? Wala ka ng problema, tapos na. Pero yung kamatayan ng kaluluwa, yung mawawalay tayo sa piling ng Diyos sa langit, pagdudusahan po natin yun ng walang katapusan sa apoy ng impyerno. Kasama si Satanas. Baka po akala natin si Satanas, dahil sa iyong Satanas, masarap ang buhay na sa impyerno. Siya yung nagpaparusa sa atin. Mali po kayo ng kaisipan. Mula kay Satanas at lahat ng taong madadaya niya, pahihirapan sila araw at gabi ng walang katapusan. Bakit po natin ito sinasabi? Tinatakot ba natin ang isa't isa? Hindi po tayo nananakot. Yan po ang sinasabi ng Biblia. At habang buhay po tayo, mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin na habang buhay tayo, makapag-desisyon tayo na makilala ang Panginoon. Sabi nga po ng isang kasabihan, hindi po mahirap mamatay. No? Ang mahirap po, mamatay ka nang hindi mo nakilala si Kristo. Hindi masamang mamatay kang mahirap. Hindi masamang mamatay kang wala kang pera o mamatay ka sa gutom. Ang pinakamahirap, no?
namatay ka, na hindi mo tinanggap, hindi mo sinampalatayanan yung Panginoong Jesucristo na nagdusa sa krus para sa iyo. Kasi po, magdudusa tayo ng walang hangganan. At yan po ang lagi natin inaalala. Kaya po lagi tayo nag-Lord Supper. Alam niyo po kung bakit? Lagi nang pinapaalala sa atin na yung Kristo na ito na namatay sa krus ng Kalbaryo, no? Isinalba niya ang ating buhay at kaluluwa sa isang tiyak na kapamakan na walang katapusan. Pero ano ang laman ng puso ng tao? Pera, bahay, sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi po yung masama. Lahat ng bagay na yung gusto natin. Pero alam niyo po, lahat ng bagay na yung hindi pwedeng magsalba sa kaluluwa ng tao na mapupunta sa impyerno. Ang tanging nagsalba lang sa ating kaluluwa para hindi tayo mapunta sa apoy ng impyerno ay walang iba, kundi si Kristo na nagbubo ng kanyang sariling dugo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo linisin, patawarin sa ating mga pagkakasala, at upang tayo ay hindi na magkaroon ng ikalawang kamatayan na ibubulin sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, alam po ninyo, ulit-ulit natin itong naririnig. Bakit po? Kasi napaka-importante habang tayo nabubuhay na maunawaan natin at maging totoo sa ating mga puso na sampalatayanan at tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon sarili natin tagapagligtas. Siya po ang may hawak ng buhay at kamatayan. Siya ang may hawak ng ating buhay at ng kamatayan. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya, napakalinaw po. Ang Panginoong Jesucristo po natin namatay, pero muling nabuhay. Sa makatuwid, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, meron kang aasahan, meron kang katiyakan, meron kang kasiguruhan na yung sinampalatayanan ng Diyos, kaya kang muling buhayin at kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan doon sa piling niya sa langit. Sapagkat yung Diyos na sinampalatayanan mo, namatay, pero muling nabuhay. Tayo manalangin.